Bakit buhaya ang tawag sa'yo? Bakit buhaya ang tawag sa taong ganit at makasarili? Narito ang tatlong pangunahing katangian o tinatawag na dark triad ng buhaya na hindi dapat tularan ng tao. 1. Psychopathy o panginginain ng mahihina. Ang buhaya ay isang opportunistang mandaragit. Sila ay nakatuon sa mga mahihinang biktima o mga walang kalaban-laban. Pinipili nila ang mga madadaling mahuli kaysa sa patas na laban. Sa lipunan ng tao, ito ay katumbas ng pang-aabuso sa kapangyarihan at pagsasamantala sa mahihirap. Number 2. Narcissism o matinding pagiging teritorial o agresibo. Ang mga buhaya ay lubhang teritorial at handang patayin o saktan ang sinumang pumasok sa kanilang nasasakupan kahit na kapwa buhaya pa ito. Sa tao, ito ay maaaring pagpapakita bilang sobrang pagka-possessive sa relasyon o maging digmaan sa pagitan ng mga bansa. Kinakain ito ang pagkakaisa at kapayapaan. And number 3, Machiavellianism o kawalang pakundangan sa sarili. Ang ilang uri ng buhaya ay kilala sa pagkapas sa kanilang sariling mga anak, kapatid o kapwa buhaya. Nagpapakita ito ng isang matinding anyo ng pagiging makasarili. Sa mundo ng tao, ang pagtataksil sa pamilya, tribo o kasamahan para sa personal na pakinabang tulad ng korupsyon sa loob ng gobyerno, panloloko sa negosyo ng pamilya o pagtatrahidor sa bayan ay nagdudulot ng hindi mapapatawad na pinsala. Kaibigang kapatid, ang mga katangiang ito ng buhaya ay nagpapaalala sa atin kung ano ang hindi natin dapat gawin at maging babala mula sa kalikasan tungkol sa kung saan hahantong ang labis na kasakiman, agresyon at pagtataksil. Kaya nga ang payo ng Diyos sa Filipos 2 verses 3 to 5, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pagiging makasarili o mayabang. Sa halip, maging mapagkumbaba kayo at isipin ninyo na mas mahalaga ang iba kaysa sa inyong sarili. Huwag ninyong isipin ang sarili lang ninyo, kundi isipin ninyo ang kapakanan ng iba gaya ng kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo.